Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, good evening mga lods at mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday mga lods. Actually, sa nagla-live na kasi si Boss Robo, sasabay na sana ako sa kanya ngayon, no, mga idol. Pero syempre, kailangan makapag-update tayo mga lods, no. So ngayon kasi nagla-live si Boss Robo, ayan no, kita nyo. Oh, sa Bitcoin, okay? So, mamaya pagkatapos nito sasabay ako sa kanya mga lods. Sa ngayon kasi wala akong position although hindi ko na dapat mag-short na ako. Pero kasi sabi ko nga sa inyo ang bias ko long mga idol no. So, titingin tayo kung ano yung mga mangyayari ngayon mga lods. Mamaya mag-scalp tayo, sabay tayo kay Boss Robo. Pero mag-news muna tayo ngayon, okay? So, punta na muna tayo dito. Ito, sinama ko tong news na to kasi ito, ano to, local news to sa Pilipinas to. Ngayon ko lang to na, alam ko na to na nangyayari. Pero ngayon ko lang nakita na may news na ganito, no? So, basahin lang natin mga idol, no? Pilipinas, dito na lang sa malaki, no? The Philippines recorded the highest average residential electricity rate in the entire Asian this June 2026 after the country's charges climbed up to 12.43 pesos per kilowatt hour, higher than Singapore na 12 alam niyo higher than Singapore pa mga idol na 12.34 kilowatt per hour, which previously led in the most expensive electricity. Tayo na ang pinakamahal, no, na maningil ng kuryente sa taong bayan mga idol. Dinaig pa natin ng Singapore na isa sa mga pinakamayaman at tawag dito, mahal mabuhay sa Singapore mga idol. Dahil napakayaman ng bansa na yan mga lods, halos sa yung ilang mga bilyonaryo ay dyan nakatira. Pero tayo na mahirap na bansa, mas mataas pa ang singil ng kuryente mga idol, no? Pinakamataas average sa singil sa kuryente sa Asian, no? Simula nung June at tataas pa daw yan ngayong July mga idol. 'Di ba? Tataas pa daw 'yan dahil kailangan lampasan ng Meralco ang kinita nila nung nakaraang taon. At kailangan mas malaki ang kita nila ngayong 2026 mga lods, ganun ang sabi sa balita, no? Na napanood ko. Grabe 'yan, mga lods, no? Pinapayagan ng ating gobyerno 'yan, mga lodi. Nako. Naalala ko tuloy ito, wala tayong kinakampihan, mga lods. Naalala ko lang yung kinwestiyon dati ni Senator Marcoleta yung ayuda, yung AKAP, tsaka yung kung ano-ano pang mga ayuda na binibigay sa Pilipinas. Hindi tayo kumokontra doon mga idol. Pero ang pagkakatanda ko, ang sinabi ni Senator Marcoleta noon wag na magbigay ng ayuda, no? O kung ano man 'yan. Ang gawin na lang, ibawas sa lahat ng tao o lahat ng Pilipino sa kuryente. Doon na lang, no? Ibig sabihin, lahat pa ay makikinabang. Lahat pa ay mabibig kasi marami nagsasabi hindi umano to, hindi ko sinasabing totoo. Pero marami nagsasabi na yung mga ayuda ganyan ganyan napipili lang ng mga kakilala ng mga barangay. 'Di ba? Pero kung sa Meralco ibabawas, imagine mga idol kung sakaling ang bill mo ay nasa 3,000, 4,000, di every month kung babawasan ng ano yun, ng ayuda yun, magkano na lang magiging bill mo. Malaking tulong na yun sa'yo. Ibig sabihin, yung ibabayad mo sa kuryente, di ayun na yung parang naiipon mo, 'di ba? Kaya lang wala, nakakulong na si Senator Marcoleta ngayon. Mga idol, no, pinakulong nila, no. So wala tayong magagawa diyan. Naalala ko lang 'yun dahil nakita natin yung news na 'to, no? So grabe, 'di ba? So punta na tayo sa isa pang news mga lodi. Ito, dahil may bad news tayo, ito good news naman 'to. Kung napapansin niyo yung chart natin, medyo umaangat siya, nagkakaroon tayo ng uptrend. Sabi ko nga sa inyo kanina, no, kung naniwala lang ako sa sinabi ko, alam niyo talaga mga lods, medyo nagiging busy lang ako sa araw-araw. Siguro kung magpo-focus talaga ako sa trading, yung mga hula lysis ko tumatama 'Di ba? Kanina sabi ko ang bias ko long. Kaya lang hindi ko siya nababantayan, mga idol, kasi may ginagawa ako, so hindi ako naka-focus mismo sa trade. So nakikita ko lumilipad na siya, so nawawala yung chance. So tulad niyan, dito sana nakapag-position na ako dito. O dito sana nakapag-position na ako. Kaya lang, siyempre hindi ko nga nakikita. Minsan, pagkatingin ko, ay nakaangat na. Tapos pagkatingin ko, ay wala na, nakalipad na. So eto ngayon,
No, ayan, bumababa siya ngayon. RSI natin nasa 50%. Pag yan, bumaba ng mga 30, 25, 20, malaki na yung chance na pwede tayong mag-long dyan. Kasi yung trend, no? Yung momentum kasi ng chart ngayon is parang pa-uptrend, mga idol. At kung titignan natin ang 1-day time frame natin, mga lodi, dahil lang medyo 1-day kasi yan. Kung titignan natin, mga idol, no? Ito yung malupit na triangle natin na sinasabi nila na once na ma-break to, mga lodi, talagang makakawala na yan, no? Parang ito yan, dati. Di ba? Once na ma-break, yung na-break dito, pum, kumawala. So ngayon naman, ito naman daw yan. Ganon din dito yan. Meron din yan dito, mga idol. Ha? Yan. So, nung kumawala, boom, lumipad din. So ngayon, ito naman daw. Ayun yung sinasabi, mga idol, no? So, titignan natin, no, kung ganun talaga yung mangyayari. Pero syempre, kailangan maganda kung makasabay tayo dyan. Makaano tayo, masama tayo sa lipad. Sana naman, di ba? Sana all makasama. So, sa tiyempo tayo. Mamaya-maya, pagkatapos nito, sasabay tayo kay Boss Robo. Okay? So ngayon, mag-news na ulit tayo ha. Bukod dito sa mga good news ngayon na entire Asian market are rebounding. 'Di ba? 36 trillion yen o yuan, hindi ko alam kung yuan to o yen. Ano ba to? Ano ba yung mga company na to? Toyota. So ano to? Japan. Tama ba? Oh. So ano to? Yen. 36 trillion yen has added to Japan. Ito pala sinabi na pala yung Japan. Ano ba yan? Hindi nagbabasa no? To Japan stock market today as the Nikkei rebound 2.8%. This follows last week brutal 9% crash which wiped out nearly 120 trillion. So ngayon nakakabawi pa lang sila ng 33 trillion pero ang kabuang talo pa nila ng last time ay 120. So babawi pa to, mga idol. So ayun yung iniisip nila, no? At bukod dyan, sa Japan, ganun din ang nangyari sa Korea. This is absolutely insane. 300 trillion won, no, has been added to Korean stock market today as Kospi surged 5.8%. Ito yung bumagsak 'di ba ng 20+% in trade day, triggering another program trading curve. This comes as JP Morgan reaffirmed its bullish call on Korea, keeping a 12 months Kospi target of 12,500, mga idol. So ito nga yung sinasabi natin, no, na hinahabol na bounce ng mga trader ng Korea. So sana nakasabay sila diyan. Kasi yung pag-position nila ng long tapos nali-liquidate sila hanggang bumagsak. Tapos ngayon magba-bounce, hindi sila makakasama. Oh my God, may inis yung mga tao dito, mga lodi sa Korea. So sana yung mga natalo ng mga nag-drop yung market, makabawi sila ngayon, no? Kahit papaano, makaka-recover sila ng konti, no? And then, eto naman, dito na tayo kay Trump. Nako, medyo masakit-sakit to pagdating sa Canada. President Trump imposes 50% tariffs on Canadian goods. Bakit naman? Bakit naman ginawa ni Daddy yun? May ginawa ba masama yung Canada? Trump announced sweeping new tariffs on Canadian imports, accusing, no, ito na yung accusing nila, ina-accuse nila its neighbor of unfairly targeting key US industries, no? The White House framed the 50% tariffs as retaliation for Canada's discriminatory treatment of American cars, mga idol, no? Spirits and cheese. Tama ba? Spirits and cheese. O ayan meron silang parang may dinidiscriminate ata ng Canada yung mga ibang product ng US, no? So o ibang industry, no? Cheese industry, car industry at spirits industry. Ano yung spirits industry? Kaluluwa. Hindi ko alam yun So medyo negative to pagdating sa Canada, mga lodi, no? Speaking of Trump, India just sent a message to US. Nako, ano sabi rito? Stop buying Russian oil, sabi ng US, no? Or face consequences, sabi ng US sa India. Sabi ng India, thanks for the warning anyway, 5.14 billion of Russian crude oil in 1 month. Bumili sila. India's Russian oil imports hit an all-time high, surging 34% month-on-month. Energy security comes first, satire fictional quotes.
sabi dito. So ibig sabihin mga idol, yung India is talagang tinatangkilik pa rin yung crude oil ng Russia. Vietnam unveils big fines for retail crypto users trading on offshore exchanges. Korea to define crypto as a national asset. So ito mga lodi, yung Vietnam, parang nagkaroon sila ng law ata na mananagot yung mga gumagamit ng mga unregulated crypto exchange o crypto firm o crypto company sa Vietnam, mga idol. No? Parang dito sa Pilipinas, ganun, nagkakaroon kayo ng fine. No? Pag mumultahin, ganun yung sinabi dyan ng Vietnam. O, Russia, balik tayo sa Russia. Russia State Duma passes major bill o major crypto bill. Now awaits Putin's signature. No, nagpasa yung Duma, no, ng major crypto bill. Russian State Duma has passed the final reading of its landmark crypto regulation bill. Nako, patay, parang ano to, Clarity Act sa kanila to. No, mga idol, mauuna pang mapasa sa Russia kaysa sa US. Oh my goodness. The legislation, which classifies crypto as property and allows its use for international trade settlements, is expected to take effect on September 1 after presidential signature. So pirma na lang mga idol ng presidente para maging batas to. Kumbaga yung Clarity Act, di ba ngayon magbobotohan pa. Pag pumasa pa ng 60 votes, saka pa lang mapipirmahan ni Trump. Pero sa Russia, nakapasa na. Kumbaga, pipirmahan na lang ni Trump. So, mauunahan nga ng Russia ang US pagdating sa mga regulatory crypto law, mga idol. So, medyo nakaka-bad trip to, mga idol, pagdating sa ganyan. Pero sana, magising-gising yung mga senador, no? At maayos na nila yan. O ito, One Chain Cardano Bridge exploited for $13 million. Yung One Chain mga idol yung nasa Cardano, yung bridge, was hit and exploit with 515 million night drained from the treasury, valued at $13 million pre-exploit. Initial analysis suggests a flaw in the treasury check validator potentially allowing signature reuse attacks. One Chain has taken the bridge offline and is investigating. The native token of Cardano incubated midnight, a plunge. Yung night kasi yun mga idol na token. No, so medyo malaki yung nakuha sa kanila. Kaya ang ginawa ng One Chain is nag-offline muna sila. No, at iniimbestigahan nila ang pangyayari. No, wala akong night, di ko alam yung night na yan Sa dami ng mga coins, mga idol, mahirap nang pag-aralan lahat, no? Doon na lang tayo sa medyo may chance sa tingin natin. Punta na tayo, speaking sa Clarity Act. Medyo nagkaroon tayo ng good news pagdating sa Clarity Act ngayong araw. Kasi sabi dito, Trump clear spot for Clarity Act vote with ethics deal. US President Donald Trump has agreed to an ethics provision that could unlock passage of major crypto legislation. An industry source told the agreement came Monday evening after months of stalled talks. The provision addresses how officials can profit from digital assets while in office. No, yung mga opisyal, no, na nagpa-profit while nakaupo pa sila. Democrats reportedly have not yet seen the finalized text. Bill language is expected within days. The bill would give the SEC and CFTC joint oversight of digital assets. Lawmakers have until early August to bring it to the vote o to a vote. If passed, it heads back to the White House o to the House before reaching Trump desk. So mga idol, sana maano niya. Follow-up news tayo dyan Ito. Republicans and Democrats are set to meet today to discuss final details on the Clarity Act. Dahil nga si Trump pumayag na sila, pero sabi nga dito mga idol, yung Democrats hindi pa nababasa yun. Mga idol, no, Democrats reportedly have not yet seen the finalized text. So ngayon, merong meeting na mangyayari. Ang Republican and Democrats are set to meet today to discuss final details on the Clarity Act. Sana magkasundo sila dyan mga idol. No? At once na magkasundo yan, ayun na. Mga loads, matindi-tindi na to. Tas ito maganda tong news na to mga loads, no? Sa mga may idol dyan,
kay Jake Clabber, pero ito facts naman yung sinabi niya rito. So ako naniniwala ako sa kanya rito. At dapat talaga natin paghandaan 'to. At nanghingi ako ng tulong sa ating idol na si ChatGPT. Pero basahin na muna natin yung context, okay? When we see some major price action come from XRP, I've got uncomfortable news for you. A lot of exchanges won't have liquidity to let you exit a market value. Parang ang sinasabi niya rito, pag biglang tumaas yung XRP, sa tingin niyo ba makakapag-out kayo basta-basta? No? A lot of exchanges won't have the liquidity to let you exit at market value. And with the supply shock, institutional buyers dominate OTC and retail will get stuck fighting for exposures through ETFs and DATs. Everyone wants to believe the XRP bug is going to make them rich overnight while they do nothing differently. Well, I'm here to tell you that without custody, tax strategy, and wealth infrastructure before the liquidity event, you'll fumble generation wealth. So ito, Tagalogin natin ha. Ang sinasabi sa post ay opinion ng author tungkol sa maaring mangyari kapag biglang tumaas ng malaki ang presyo ng XRP. Hindi ito tiyak na mangyayari, no? Kumbaga, ganito lang 'yon. Ngunit ito ang kanyang pananaw. Narito ang paliwanag sa Tagalog. When we see major prices action come for XRP, kapag nagkaroon ng malaking pagtaas ang presyo ng XRP, may problema raw na maaaring kaharapin ng maraming investor. Maaaring kulang ang liquidity ng mga exchange. Ang liquidity ay ang kakayahang bumili o magbenta ng asset nang hindi gaanong naapektuhan ang presyo. Halimbawa, bumili ka ng 5,000 XRP, umabot ang presyo ng $100 bawat XRP. Ang halaga na hawak mo ay magiging 500,000 XRP, no? Ay, hindi, $500,000. Mga idol, malaki na yan. Pag $500,000, mga lodi, $16,000 lang, 1 million pesos na yun. Imagine, $500,000. Ngunit kung walang sapat na buyer o cash sa exchange, maaaring hindi mo maibenta agad ang lahat. 'Di ba? O mapilitan kang ibenta sa mas mababang presyo. Ito ang tinatawag na slippage. Okay? Ito, maganda to ha. Basahin natin to para pag nangyari sa atin, alam natin ang gagawin natin. Supply shock. Ano ba yung supply shock? Ang supply shock ay nangyayari kapag kakaunti ang XRP na available sa market. Maaaring gustong bumili, ngunit kakaunti ang gustong magbenta. Kasi nga, onti na lang eh. Yeah? Kumbaga, demand and supply and demand, sorry. Kapag nangyari ito, pwedeng mabilis na tumaas ang presyo, syempre. Institution ang uunahin ng OTC o yung over the counter. Hindi ka bibili sa mga exchanges. Mga idol, bibili ka over the counter na to. Ay pribadong bentahan na napakalalaking halaga ng crypto. Ayan yun, OTC, no? So ang unahin ng mga OTC is yung mga institution. Syempre, hindi ka unahin nun. Hindi ka naman special. Kaunti lang yung hawak mo. No? Halimbawa, bangko, ayun yung mga institution na mabibigat na unahin nila. Hedge funds tulad ng BlackRock, asset managers, hindi sila bumibili sa Binance o sa Bitget. Etong mga to yung mga bangko, mga load, sorry. Yung mga bangko, pag bibili sila ng XRP at itong tatlo na yan, yung hedge funds, yung asset managers, hindi naman sila bumibili sa crypto exchange. Bumibili sila saan? Direkta silang bumibili sa malalaking holders o sa Ripple mismo. Dahil dito, maaaring hindi na dumaan sa public exchanges ang maraming XRP. O, di ba? Retail investors ay baka ETF na lang ang mabili. No, alam niyo na ETF, no? Kapag kakaunti na ang XRP sa exchanges, maaaring ang pinakamadaling paraan para magkaroon ng exposure ay sa pamamagitan ng XRP ETF. Iba pang regulated investment products. Sa madaling salita, hindi ka na direktang bibili ng XRP. Bibili ka ng investment fund na may hawak na XRP. Nagigets niyo? Kasi wala nang XRP ka mabibili. So, saan anong bibilin mo? Bibili ka ng investment fund na may hawak na XRP. Ikalawang bahagi. Maraming tao ang umaasang yayaman sila kapag tumaas ang XRP, sabi ng author. Hindi sapat na magkaroon lang ng XRP. Kailangan mo ring paghandaan ang, ayan na, custody. Paano mo iingatan ang napakalaking halaga? Halimbawa,
kung maging 50 million ang XRP mo, no? 50 million na pesos. Hindi na sapat ang simpleng exchange account. Kailangan ng hardware wallet. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Na kailangan niyo ng cold wallet. Multi-sign o multi-signature siguro 'to. Legal ownership, state planning. Wala tayo niyang mga 'yan, mga lods. Pero basta 'yan, meron tayong cold wallet, eh. Hindi ko pa napag-aaralan kasi 'to mga lods, eh. Hayaan niyo nga bukas nga o kaya mamaya titignan ko nga 'tong mga 'to. Ngayon ko lang din nakita 'tong post kasi ni Jake Claver, eh. Ngayon ko lang din na-realize na, oo nga 'no, paano 'pag nagkagano'n? 'No, sige aaralin natin 'to ngayong gabi. Bukas sasabihin natin sa inyo. Tax strategy, kapag nagbenta ka ng napakalaking halaga, maaaring may buwis 'yan. Kailangan ng tamang plano. Naku, dito may mga napanood na ako, eh. Meron ako na pero hindi ko alam kung tama 'yun, 'no, ang bentahan mo na mismo, ang trade mo na do'n na mismo sa, cold wallet mo. Halimbawa, meron kang, 500 XRP na gustong ibenta. Para hindi siya magka-tax, iti-trade do'n mismo sa loob ng, cold wallet mo, isa-swap mo na siya sa stablecoin, 'no? Isa-swap mo na siya ro'n mismo sa stablecoin and then pagdating sa crypto exchange, do'n na rekta withdraw mo na ng stablecoin. Parang gano'n yung ano ko, hindi ko pa masyadong ano kasi alam niyo mga idol yung sa withdraw, hindi ko pa siya masyadong siniseryoso ngayon kasi mas gusto ko siyang iimbak, eh. Pero hayaan niyo, malalaman natin 'yan. Kasi siyempre mahirap, hindi natin alam, malay mo 'pag lumipad talaga yung XRP siyempre gusto rin naman natin mag-withdraw. So do'n ko na siya aaralin if ever 'no. Pero, meron tayong, hard wallet 'no, so hindi ako mai-stuck sa crypto exchange kung kumbaga kung iisipin mo. Maaaring may buwis, kailangan ng tamang plano. Kung wala kang strategy, baka malaking porsiyento ng kinita mo ang mapunta sa tax o magkaroon ng legal na problema depende sa batas ng iyong malupit na bansa, 'no? Wealth infrastructure, ito ay sistema para maprotektahan ang yaman. Kasama rito ang trust, corporation, accountant, abogado, financial advisor, insurance, state planning. Medyo malalim na 'to, si ano talaga mag-explain, si ChatGPT. Ibig sabihin, kung bigla kang yumaman ng daan-daang milyong piso ngunit wala kang plano, maaari mo rin itong mabilis mawala. O yan, depende na yan, para lang tumama ng loto niyan. Siguro naman, ini-imagine nyo minsan na 'pag tumama kayo ng loto o biglang umangat si XRP, anong gagawin nyo? So, sa isip nyo may plano na kayo, 'di ba? Ano ibig sabihin ng liquidity event? Ito ang tinutukoy ah, niya ay ang panahon kung kailan biglang tataas ang presyo, maraming gustong bumili, maraming gustong magbenta. Papasok ang malaking institusyon. Kung hindi ka handa bago mangyari 'yon, baka hindi mo ma-maximize ang pagkakataon na kumita ng mas malaki. Makatotohanan ba ang sinabi niya? May bahagi na may batayan. Totoo na pwedeng magkaroon ng liquidity issue sa isang exchange, lalo na kapag sobrang volatile ng market. Totoo rin na ang malalaking institution ay kadalasang gumagamit ng over-the-counter para hindi maapektuhan ang presyo. Makatuwiran ang payo na maghanda ng custody tax at asset protection kung sakaling lumaki ng husto ang halaga ng iyong investment. Ngunit may bahagi ring na nakakahaka lang. Ano 'yun? Walang kasiguraduhan na magkakaroon ng matinding supply shock. Ayan, walang kagarantiyan na kulang ang liquidity ng mga crypto exchange. Puwede rin naman 'yun, puwede rin namang meron talaga silang pambili. Hindi rin tiyak na retail investor ay mapipilitan sa ETF na lang oo, kasi ako hindi ko 'yan gagawin. Kahit kailan, 'no? Ba't ako bibili ng ETF, eh, puwede naman akong bumili ng mismong XRP, 'di ba? Sa madaling salita, ito ay isang pananaw tungkol sa posibleng senaryo, hindi isang kumpirmadong mangyayari. Dahil alam kong nabanggit mo noon, ito na naman siya, lagi niyang ano, yung, sinasasabi na yung mga ini-example ko sa kanya, lagi niyang naaalala. No, in-example ko sa kanya noon na halimbawa meron tayong 5,000 XRP, kung sakaling mangyari ang malaking pagtaas ng presyo, makakatulong na kaya pag-usapan natin ang isang exit strategy. Halimbawa, paano magbenta
ng paunti-unti para maiwasan ang liquidity at slippage issue, at kung paano ihanda ang iyong seguridad at plano sa paghawak ng malaking halaga. Meron akong gustong itanong, ito ang sistema na protektahan ng yaman kasama ng trust corporation, financial, hindi yan. Ah, hindi sapat ang simpleng crypto exchange. Saan na yun? Bangko, hedge funds. Kasi hindi natin alam yun no? Ano yung ito? Tanungin ko lang Uy! Ang laki nun Pumunta sa mo, upuan mo dun. Ano ang ibig sabihin ng dito pumunta o dyan pag ganun. Dun, lumusot siya at muntik niya na mabangga yung baso na yun Tapos muntik na malaglag. Sabi na multi-signature ay isang paraan ng pag-secure ng crypto wallet kung saan hindi sapat ang isang private key para mailabas ang pondo. Kailangan mo ng 2 o higit pang pirma approval bago may sagawa ang isang transaksyon. Isipin mo ito na parang bolt sa bangko na may 3 susi. Ikaw, may isang susi, ang asawa mo ang may isang susi, ang abogado o trusted person ang may isang susi. So ibig sabihin, iingatan mo lang talaga yung iyong susi or yung mga seed phrase siguro. Hindi mabubuksan ng bolt kung halimbawa 2 to 3 multi-signature. O yan na yun, basta yun pala yung multi-signature na yun. Ano pa ba? Ano yung ano ibig sabihin nito? Kasi legal ownership sa'yo na nga yun 'di ba? Nasa cold wallet mo na nga Halimbawa, nasa cold wallet ko na. Ano ang ibig sabihin ng legal ownership? Mukhang mako-correct tayo dito. Magandang tanong. Maraming taong nag-aakala na kapag nasa cold wallet na ang crypto, sapat na yun. Totoo na ligtas ito laban sa hacker, pero ibang usapin ang legal ownership. Ano yun? Una, ano ang ibig sabihin ng legal ownership? Ang legal ownership ay ang kakayahan mong patunayan sa batas na ikaw ang may-ari ng asset, at kung mangyari sa iyo, may malinaw na proseso kung sino ang legal na magmamana o hahawak nito. Sa crypto, may kasabihan, not your keys, not your coins, o not your crypto yan. Ngunit may isa pang katotohanan. If only you love me, hindi. If you know the keys and you die, your coins may be lost forever. No? Kasi yung keys ay yung mga seed phrase na tinatawag natin. No? So, halimbawa, ikaw lang ang may alam ng seed phrase. Meron kang 5,000 XRP nasa Ledger hardware wallet. Ikaw lang ang nakakaalam ng PIN at seed phrase. Biglang may nangyari sa iyo. Ang pamilya mo ay may hawak ng Ledger pero hindi alam ang PIN. Hindi alam ang 24 seed phrase words, no? 24 word seed phrase. Sa blockchain, mananatili ang XRP sa wallet magpakailanman. Sa batas, maaring sila ang legal na tagapagmana mo pero hindi nila ma-access ang wallet kung wala ang kinakailangang impormasyon. Halimbawa, may will ka, halimbawa gumawa ka ng last will and testament na nakasaad doon, ang lahat ng aking digital asset ay kabilang ang XRP ay mapupunta sa aking pinakamahal na asawa. Maganda ito, pero kung hindi alam ng asawa mo kung paano i-access ang wallet mo, wala siyang access. So ayun na nga. So kailangan alam din nila. Kumbaga ikaw yung legal owner, ikaw yung may legal ownership, dapat meron kang nakatago. Kumbaga may nakalagay sa vault yung seed phrase mo. Grabe yun Ano pa? Ano pa ba yun? State planning. Ayan, ito naman tayo sa mga idol ano ang ibig sabihin ng
Estate planning. O, ayan na, para malinaw lang. Kung paano mapangalagaan at may papasa ang iyong mga ari-arian. Ganun na nga yun. Sabihin natin meron kang 5,000 XRP nasa Ledger Hybrid Wallet, walang ibang nakakaalam ng seed phrase. So, ganun lang din. So, seed phrase, cold wallet, kailangan itago mo lang siya. Alam mo yung seed phrase mo. Kung gusto mong pag sinabi sa ownership, yung sa tingin mo, kung mawawala ka sa mundo, paano malalaman ng mga kamag-anak mo o pagmamanahan mo? Paano nila ma-access ah, crypto mo sa cold wallet. So ayun, mga idol, no? So ang parang sinasabi kasi dito ni Jake Clabber, mga lodi, no, na once na biglang lumipad yung XRP, medyo interesting kasi 'yon. Kung totoo ba, tanungin natin, meron na bang nangyaring ganun? Meron na ba? Meron na bang nangyari sa history na ano ba 'yan sinabi niya? Wait lang. Sa history na kapag nagkaroon ng malaking presyo, may problema naman harapin. Maaaring kulang ang liquidity sa exit. Ayun, history na nagkulang, no? Kulang ang liquidity ng mga exchange. So, ayan. Meron na ba nangyaring ganun? Oo, meron na pala eh. Oo, maraming beses na ito nangyari sa kasaysayan ng crypto, pero mahalagang maintindihan na may dalawang uri ng liquidity problem. Kulang ang liquidity sa order book, walang sapat na buyer, hindi makapag-withdraw o makapagbenta dahil sa problema ng exchange mismo, maintenance. Ito yung madalas na nangyayari, 'di ba? Lalo na sa mga local exchange. Pag mag-withdraw ka, lagi nagme-maintenance, no? Ayun pala. Tapos yung isa naman, walang gustong bumili. Terra Luna nangyari, FTX nangyari, Coinbase outage, ayan, 2021, tuwing sobrang taas ng presyo ng Bitcoin, nagka-crash ang website, hindi makapag-login yung mga user, hindi makabili, hindi makapagbenta. May liquidity pa pero hindi mo ma-access ang account sa oras na gusto mo. XRP noong 2017-18, meron na pala XRP. Noong umakit ang XRP sa 0.2 hanggang $3, may mga pagkakataong napakalawak ng spread sa ilang mas maliliit na exchanges, nagkaroon ng delay sa order execution, nagkaroon ng malaking slippage para sa malaking sell order. Ano ba yung slippage, mga lods? Ayun yung halimbawa pa, no? Na nakaset ka ng $10 kaya lang biglang order siya ng, kunyari, di ba, inaabangan mo, tinitsyempohan mo, kasi nakaganto ka nagtitsyempohan mo ng ganyan, no? Tapos pagdating ng ganyan, uy, nasa 1.4 na, sige na, sell na to. Pagka-sell mo, mga lodi, hindi agad siya kakagat, mga lods, no? Kumbaga matagal siya, naglalag siya kasi marami nagsisell eh. Dito, marami nagsisell dyan. So, pag inano mo siya, tapos nakita mo biglang bumaba na siya, dito na siya kakagat sa 1.13. Kumbaga dito ka nag-click, pero dito na siya kakagat kasi nga sa sobrang dami, mga lodi, habang gumagalaw yung chart o yung candle, dun saka ka palang lulusot. Parang gano'n yun, yung slippage na, ang pagkakaalam ko mga lods gano'n. Kumbaga hindi mo siya matitsyempohan doon sa mismong gusto mo kahit na mag-sell, ka pa, mag-limit ka pa. Kumbaga kumagat na sa limit mo, pero pagkagat sa price na benta mo, mukhang madudulas. Parang gano'n, mga idol, no? So, grabe. Grabe yung mga pwede mangyari pala, no, mga idol. So, grabe to, mga lods. So, 30 po. Mga lods, bukas na ako magbabasa ng comment. Pasensya na kayo. Gusto ko kasing sumabay kay Boss Robo eh. Okay? Kasi baka mamaya pagtapos ng video na ginagawa ko, tapos na rin yung live ni Boss Robo. So, gusto ko sumabay sa kanya. Magti-trade muna tayo ngayon, mga lods. No? So, kita-kits tayo bukas ng umaga, mga lods. Salamat. Sana meron kayong mga interesting o medyo natutunan sa mga news natin ngayon, lalong-lalo na dito sa post ni Jake Clabber ng mga idol. So, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang gabi sa inyong lahat, mga lods. At What's up? And also, if there's no Pasok tomorrow, I'm going to upload a series. thank So, you. bye. Bye-bye.